expect sa early game? Come the early game, definitely magiging mabilis yung rotation coming from the side of Milano Evos. Na-mention na natin to na this has got to do with the fact na yung Valentina nila as well as yung kanilang Minotaur mabilis mag-rotate. Alam mo, haven't seen an XP laner on Vengeance for quite some time na unless Joy, yung hero mo. So, very interesting yung mangyayari dun sa ating dalawang koponan. At kung babalikan natin mga previous games nila, talagang keys to victory natin ay be ready for the late game. Parang ganun nga magiging trajectory nitong game na to. At saka ito nga, no, nabanggit mo, Vengeance on the Tamos. Ito naman talagang kinukuha kapag Tamos, Yes. no? Pero tagal na kasi natin hindi nakakakita nito. So sana mapagana ng Milano Evos dito. Let's look at the emblem builds ng FWD Life Insurance. Ito na naman, napakadami nating movement speed. Oo, Wilderness Blessing, dalawa sa side ng Milano Evos, sa tatlo sa side ng Blacklist International. Gusto talaga nilang i-speed up ang kanilang rotation come the early stages of the game. And meron lang din ako na-realize recently, no, ang reason kung bakit sobrang crucial ng Wilderness Blessing kasi most of the team fight nangyayari either sa jungle or sa river. Oo, and laking bagay din nun, no? And para lang sa mga hindi nakakaalam, yung movement speed bonus nun ay nangangalahati lang kapag in combat. Yan. So hindi nawawala. Mabilis ka pa rin. Dire-diretso ka lang kaya kung makikita nyo, parang saktong-sakto siya usually sa Valentina. Ayan, need for speed. Most used here, talent 1. Even Panis. in patch 1.6. Pati XP laner kanina, hindi kasama yung XP. Lumabas na to kanina, di ba? Oo, Pero nga sabi pala. nung match 1, merong sabi nila, Midathrone lang ngayon, may XP na rin. Alam natin talagang kailangan mabilis umikot ang ating mga laners. Pero ito na, first turtle of the game, Blacklist ang hihila. Pero zone out ng bagya, si Lord JM. Eto, mini eyeball lang muna sa atin ng objective pero napakita penalty para sa kanila. First blood, maupuli yung kailangan si AR. Saktong-sakto, that is against Sensui. So, dalawang players perfect timing para sa Milano Evos na kumuha ng third objective. Wow, grabe yung pinakita doon ni Nancy, no? Yung penalty zone na ninakaw niya yung naging mas masakit. And now, Nana securing not only 2 kills, but also the first turtle of the game. And kung babalikan natin 4 versus 3 yung side na skirmish na yun, ang side ng Blacklist International. So lugi talaga sila. Tapos, 1 level up pang itong si Kaizen AR compared kay Sensui. So mas malakas talaga yung kanyang damage output. And because of that, sila ay nakasecure ng turtle, yung Milana. At yung early game talaga Milano Evos, kailangan nilang respetuhin. But Blacklist, they're Sa trying ultimate. something in the river. Konting poke down lang, pero wala naman pa nang masyadong mangyayari. Medyo kulang pa sa damage and double laning na agad para dito sa Blacklist International on OHIL. So parang ano na to, yung insurance plan na ating sinasabi, nag-i-impact na nga pwedeng kuhanin later. Yes. And alam mo, compared sa mga Claude, sa mga Irithel, no, yung Brody, I'd say na snowball dependent siya as a hero eh. Hindi siya sobrang late game, hindi din siya sobrang early mid. So kailangan mabilis yung kanyang pag-build up ng enough items para madali din niyang mawasak yung kanyang mga kalaban. At hindi rin isang magandang strategy na pwedeng gawin ng Blacklist dito ay imbes na puro kills ay puro farm na lang. Oo. Kumbaga, Oo. ipag-double lane mo para hindi niya kailangan i-risk ang kanyang buhay para makakuha ng additional gold. Pero mukhang daming tumatao ngayon dito sa gold lane. Oo, ang daming mga nakabantay at mapagmatsyag. Pero nakaready din naman si Spider-Mans for that. At si Sensui ang kanyang makakasalubong. Pero I gotta say for Milano Evos ay maingat din sila na basta na magbitaw ng aggression against Blacklist. Slow game so far, 4 minutes in, dalawa pa lamang ang nakikita nating kills at mukhang nag-aabang na agad sila para sa sakit naman nun, boss! Middle lane pero baton! At sila si Emma makukuha din ni Sensui. And for that, isang maganda dahil medyo madedelay nila yung jungler. Oo, yung jungler pa yung na-delay nila, no? Si Lancy ata ang ay mukhang hindi makakaabot sa turtle maliban na lamang kung ma-delay yung pag-start nito. Blacklist International nakakuha na kanilang unang kill that chops down the lead from 1-3 to 700 at sisimulan na nga ng dalawang kupunan ang turtle na to. Edward. Okay, nakapwesto lang din ang ating mga players. So mahaba-haba. Sobrang objective-centric, hindi nila kailangan mag-overextend sa mga panahon. Hindi naman nila kailangan mag-overextend. Kung papansinin natin, for V4 lang din naman yung laban. But because merong times during si Renny J, nawala yung Minoan's Fury. Tapos ang timing pa ng penalty zone coming from Edward. And that turtle secured is something that would even out the early game for Blacklist International, no? Eh, paano mo naman mapipigilan ng Rometri? Pero, oy, Renny J! Sakto sa kamay ni Doming AR pero napakita ng asal Echo para kay Yue. Oh,
Babawi na naman dito si Domeng. 2 for 2 exchange. Sensui Renegade na wala para kay Spider-Miles at Kaizen. Parehas na road. Hindi ko alam yun. No, wait. Hate relationship between Tams and Teresa. Way back season. Literal, hindi pa ako MPL caster nun. Oh, Gano'n nakatagal? Oh, ito na yung mga nabubuhay na ulit ang mga fighter. The fighter sustain era. Pero ito na naman tayo sa ating meeting place. Mauna sila Sensui. Solo kill by the way doon sa may bottom lane. Pero Energy gagawin na Time's Journey. Habang si Sensui na naman makakakuha ng turtle sa Mayalis. Dalawang kupunan. Ganun na pala ngayon, no? Kapag makakakita kayo ng Digi-ult, dalawang Digi-ult, tapos retry battle na lang kasi hindi mo mastan yung jungler. So kung sino talagang mas magaling rumetry, siya yung makakakuha ng objective. Definitely. And nakikita natin yung performance si Sensui even last week sa kung saan nakakakuha siya ng mga retribution for his team. Yung mga crucial retribution. So kung babalikan natin yung keys to victory, trust in Sensui's instinct. And yun yung specifically ginagawa ng side of Blacklist. Pero may setup play dito sa may middle lane. Sensui dito mawala ng buhay pero makakakuha pa rin ng kill against Oheb. Spider-Man. Oheb, hindi or wala nang torn apart primary during moment na yan. So alis na lang muna ulit. Pero ano mo ba nangyayari lahat ng yun? Iniisip ko, no, paano kaya na solo kill si Edward sa baba Oo, kanina, no? That was such a big surprise dahil maliban lang mangyari yun, no? Oo. Ito yung tipo na iniisip natin na, again, consistent si Edward, pero kung nagpapakitang gilas ngayon, si Lord JM na tinanghal natin bilang star player ng Minana Evos during the first early weeks of Minana. Oo. And I think it has definitely got to do with the fact na meron ding vengeance si Lord JM as against Terisla. So kapag nakipagbakbakan si Edward, parang babalik lang niya yung damage output. Oh, masakit pala, no? So parang medyo malilito ka kung ano ba talagang i-build. Pero may kita natin dito na top lane ang sukuhanin ng Blacklist International. Nakapwesto na rin at napapalibutan. Pero makapalibutan din yata ng Minana. Biglang liko dito ang ating trumpo. Dahil sabi niya, teka lang, I have the purple buff. Ngayon na ako nakakita ng turumpong ang ikot ay, pataas. Ano yan? Pang Gen Z. Pang Gen Z na turumpo. Gen Z trumpo. Yung turumpo o tornado, ika nga ni Idol. And Minana Evos right now, slowly losing the lead. In fact, nagtatalunan na lamang ang ating gold. Even na ball game na naman, ang aking nakikita 9 minutes in. Alam mo, may gusto lang ako i-point out si Sensui nag-take na ng Blade Armor, Oh! probably his second item, just so that manenegate niya yung damage output coming from an Aerithel. Whereas, si Spider-Man's AR or Raquel yung una niyang kinuha. Meaning, malambot siya kapag umarap siya against Oheb. Oh, parang palitan na to ng mga damage ng mga marksman. Kasi actually parang ang marksman nga pagkukuha na ng damage later on na Minana Evos. Pero ito na 9 minutes. Sakit At ni makikita Yue. na natin ang damage dito ni Yue, pati na ng mga marabit ni Reddy J. Pero ang pinaka-importante dito, sino ba talaga makakakuha ng ating Lord Objective? Kalahati na lang ang buhay at meron ng mahabol, meron vision para sa side ng Blacklist. Dalawa pa na yung vision dahil meron ka ng Rabbit, meron ka bang Astral Echo? May bomba ka na, may Astral Correct. Echo ka pa, at mukhang ipapareset ng Blacklist International soft reset for the Lord at magkakaroon tayo ng slide Aray! bolts. Di slide yun. Parang sinabi sa'yo, kalabitin mo lang, pero sinapak mo naman, tol. Kung ang pangalan niya Yue, may damage siya, Yue! Ay, Ang ganun. moment na yun. Edward! Pero napakaganda pero so para sa kanila, Spider-Man, hindi na makakapag-ulti pa! Habang si Lord JMAR, hindi nakakayanin ng damage! 2 players down para sa Minana, kaya naman Blacklist International makakakuha ng Lord! Binigla ni Agent Zero, and this time around, Blacklist with the 1K gold lead. Definitely, and in that specific rotation, ang ganda ng ginagawa ng side ng Blacklist International kasi si Edward hindi nag-hesitate with that penalty zone. Hindi nakikita nitong si Lancy AR, si Rene J, kaya hindi niya nanenegate yung crowd control coming from the side of Blacklist International. Parang ang hirap lumapit sa Blacklist, no? Bukod sa may mga bomba ka nang kailangan tiisin, ay may mga bumabato pa ng bulalakaw sa mukha ko. And this time around, the range game coming in from Blacklist International is really hard to penetrate if you're Minana Evos. Kahit ba may mabilis kang tumakbo paano kung hindi ka pa nakakatakbo, pinipinayan ka Oh, na. saka parang ang hirap din kay Spider-Man's AR na gusto mo mag-set, alam mo nanggigigil ka na, okay, naka-rage na ako, it's time. Galit na ako. Galit na ako, pero naalala mo, oh my God, there's a Digi here. So medyo mahirap. Sa sobrang galit, naka-English na. Oo, tingnan natin sa may top lane na lang. Si AR medyo masaas sa kanton. Mega kill na para kay Oheb. Samaho pa dito na penalty zone from Edward. Habang nasira pa kay Tore. Pero papasok ka na din naman. Spider-Man's AR maka-counter ang kanyang Nose Fury. Double kill para kay Oheb. At dahil sa unti-unti masisira ang Tore. At game 1 will go to Blacklist
International. Dalawang team fight lamang ang kinailangan.